Kumusta ka na kapatid? Hirap na hirap ka bang bitawan yung mga tao at mga bagay na sadyang hindi naman talaga para sa'yo? Tama ka. At alam ko yan, yung pinakamahirap na aralin. Kasi hindi lang tao at bagay ang bibitawan mo. Bibitawan mo rin yung sana, yung paano kung, yung mga gabing pinilit mong buuin yung hindi naman talaga para sa'yo. Bakit kailangan mong matutunang bitawan? Una, hindi lahat ng mahal mo para sa'yo. Pwede mong mahalin ng sobra, pero kung hindi ka pinipili pabalik, hindi yan tadhana. Yan ay pilit. At ang pilit, napapagod. Napapagod ka, napapagod siya. Pangalawa, habang hawak mo yung mali, hindi mo mahahawakan yung tama. Yung kamay mo, puno na ng taong ayaw bumitaw sa'yo. Paano papapasok yung mga taong para talaga sa'yo? Ang Diyos hindi magbibigay ng bago kung hawak mo pa rin yung luma. Pangatlo, hindi pagtalo ang pagbitaw. Panalo yan. Panalo ka kasi pinili mo yung peace mo kaysa sa pride mo. Panalo ka kasi pinili mo yung sarili mo kaysa sa sakit. Pero alam mo ko, ang hirap bitawan. Kasi may mga alaala, kasi sanay ka na, kasi natatakot kang wala na silang papalit. Pero tanungin mo sarili mo, masaya ka bang habang hawak mo yan? Kung hindi, bakit mo pinipilit? Ang pagbitaw hindi nangyayari isang gabi. Minsan iiyak ka muna. Minsan aatras abante ka. Minsan babalik ka pa rin sa pinipilit mong kalimutan. Okay lang yan. Hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin tao ka. Paano mo malalaman dapat mo nang bitawan ng isang tao o bagay? Pag may madalas ka ng umiiyak kaysa tumatawa, pag kailangan mo pang ipaglaban yung lugar mo sa buhay ng isang tao, pag ikaw na lang yung nagmamalasakit, pag mas pagod ka kaysa masaya, pag naririnig mo na si Lord na nagsasabing anak, bitawan mo na, masakit ito para sa'yo. At pag binitawan mo na, masasaktan ka muna, tapos gagaan. Tapos bigla mong mapapansin na nakakahinga ka na ulit ng hindi nasasakal. Tapos isang araw magpapasalamat ka. Salamat Lord kasi pinilit mo akong bitawan yun. Kung hindi ko makikita kung gaano kaganda yung inihanda mo para sa akin. Kaya kung may hawak ka pa ngayon na alam mong hindi na para sa'yo, bitawan mo na. Hindi ngayon para sa kanila, para sa'yo yan. Para sa peace mo, para sa growth mo, para sa taong mas deserving. Hindi ka iiwan ng Diyos na wala. Pag inalis niya yung mali, kapalit nun mas tama. Ano yung pinakamahirap mong bitawan ngayon? Hindi mo kailangang sabihin lahat, pero sabihin mo sa akin, sasamahan kitang i-let go. Basta, wag kang mawawala ng pag-asa at mag-pray ka lagi kay Lord. Thank you Lord palagi.